May mga tao sa mundo na kakaiba. Hindi sila sikat, hindi sila viral, hindi sila maingay. Pero kapag nakasama mo sila, parang may bigat ang presensya nila. Hindi dahil sa posisyon nila sa lipunan, kundi dahil sa lalim ng kanilang pagkatao. Tahimik lang, simple lang, pero parang may wisdom kang naririnig kahit hindi sila nagsasalita. Sila yung mga taong may paninindigan pero hindi arugante. May alam pero hindi mapagmarunong. Hindi nagpapakita. Pero kapag nakita mo, hindi mo na malilimutan. At ito ang tanong, pwede ka rin bang maging ganyan? Ang sagot, oo. Basta willing kang alisin ang mababaw at yakapin ang malalim. Kung seryoso ka sa pag-aaral, hindi para lang magmukhang matalino, kundi para maging tunay na matibay sa loob, simulan mo na. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon kung gusto mo pa ng mga kwentong nagpapalalim ng isip at nagpapagaan ng buhay. Ito na ang 10 di karaniwang ugali ng mga taong may lalim at paano mo rin ito pwedeng simulan. Una, kapag tinanggihan ka, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Isipin mo, may gustong-gusto kang trabaho. Nag-apply ka, kumpleto ka sa requirements. Pero nung dumating ang resulta, hindi ikaw ang natanggap. Ang sakit, no? Pero tanong, talo ka na ba? Hindi. Minsan ang rejection ay hindi dahil kulang ka. Minsan, sadyang hindi iyon ang space para sa laki ng kakayahan mo. Parang sapatos, kahit gaano kaganda, kung masikip, hindi mo pipilitin. Ang mga taong umaayaw sa iyo, hindi yan ang palaging sukatan ng tunay mong halaga. Hindi lahat ng pinto na nagsara ay para sa iyo talaga. May mga pinto na kailangang isara para makita mo ang mas malaking bintana. Pangalawa, yung hindi nila ngayon, pwedeng oo mo bukas. Naalala mo ba nung una kang natutong magbisikleta? Ilang beses kang nadapa? 2, 5, 10? Pero kahit paulit-ulit kang bumabagsak, natuto ka pa rin. Ngayon, baka kaya mo nang magbike paahon, papadyak, paakyat. Ganon din sa buhay. Ang hindi ng ibang tao sa iyo ngayon, sa trabaho man yan, sa relasyon o sa mga pangarap mo, hindi yan permanenteng hatol. Pwede yung maging oo sa tamang panahon, sa mas tamang version ng sarili mo. Hindi ka tinatanggihan habang buhay. Minsan, tinatanggihan ka para i-build up mo ang sarili mo. Para pag dumating ang pagkakataon, handa ka na. Pangatlo, minsan ang rejection ay proteksyon. May isang lalaki, desperado siyang makapasok sa isang malaking kumpanya. Pangarap niya talaga to. Nag-apply siya, 3 rounds, nakapasok. Pero sa huling interview, bumagsak. Galit siya, lungkot na lungkot. Pero after 6 months, nalaman niya, nagsara yung kumpanya, nalugi. Kung natanggap siya, baka nawalan pa siya ng trabaho sa gitna ng krisis. Minsan, binabagsak tayo hindi dahil hindi tayo karapat-dapat, kundi dahil pinoprotektahan tayo mula sa gulo na hindi natin alam. Rejection is not always punishment. Sometimes it's divine redirection. Pang-apat, pag na-reject ka, nasasaktan ka, pero may tinuturo yan. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako masyadong nasaktan nung na-reject ako? Dahil ba inasa ko lahat sa isang tao? Dahil ba nagkulang ako sa paghahanda? O dahil may parte ng sarili ko na hindi ko pa tanggap? Ang bawat rejection para yang salamin. Ipinapakita niya kung anong parte ng sarili mo ang kailangang ayusin, palakasin o patawarin. Kaya huwag mong sayangin ang sakit. Gamiting panlinis ng sarili. Panglima, rejection makes you creative.
May isang artist na paulit-ulit siyang tinanggihan sa mga gallery. Walang gustong tumanggap ng kanyang mga obra. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng sarili niyang exhibit sa sariling bahay. Pinost online, naging viral. Ngayon, siya na ang nilalapitan ng mga gallery. Ang rejection para yang pader. Pero may mga taong hindi sumusuko hanggat wala silang naipipinturang bagong daan. Gamitin mo ang pagsasara ng pinto para gumawa ng sariling bintana. Pang-anim, hindi ka rejection-proof pero pwede kang rejection-resilient. Lahat tayo masasaktan, pero may mga taong mabilis makarecover. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil marunong silang tumayo agad. Ang sikreto, hindi nila kine-question ang sarili nila bawat pagkatalo. Hindi nila tinuturing na katapusan ang bawat hindi. Sa halip, ginagawa nila itong feedback. Ganyan ang tunay na matatag. Hindi yung hindi tinatamaan, kundi yung kahit tamaan, kayang bumangon ulit. Pang-7, minsan kailangan mo talaga ng rejection para matauhan. Oo, totoo. May mga panahon na akala mo ikaw na ang pinakamagaling. Akala mo sure win ka na. Hanggang sa isang rejection ang biglang kumalabit sa ego mo. Boom! Bagsak. Masakit? Oo. Pero madalas doon ka talaga natututo. Kasi ang rejection para yang hampas ng hangin sa mukha. Gigisingin ka, ibabalik ka sa realidad at tutulungan kang bumalik sa tamang direksyon. Hindi lahat ng rejection ay unfair. Yung iba, tamang-tama lang. Pang-8, kung hindi ka sanay ma-reject, baka hindi ka pa masyadong sumusubok. Ang taong palaging safe, palaging umiiwas sa di kilala, walang rejection. Pero wala ring malaking growth. Ang mga taong sumusubok ng bago, nagsusugal sa idea, nagtatapat ng damdamin, sila ang malapit sa rejection. Pero sila rin ang malapit sa tagumpay. Rejection is the side effect of courage. Kung hindi ka pa nire-reject, baka hindi ka pa naglalakas loob. Pang-9, kapag nireject ka, hindi ibig sabihin wala nang ibang option. May mga tao, isang beses lang tinanggihan, ayaw na umulit. Pero teka, paano kung may mas maganda pa? Isang relationship lang ba ang magpapasaya sa'yo? Isang trabaho lang ba ang sukatan ng buhay? Hindi. Kapag may nagsara, huwag ka lang malungkot. Maghanap ka ng bagong bukas. Walang taong dapat tumigil sa buhay dahil lang sa isang hindi. 10. Ang tunay na panalo, marunong magpasalamat kahit sa rejection. Oo, parang ang hirap sabihin. Pero totoo yan. Yung mga taong malayo na ang narating, hindi lang dahil sa mga taong naniwala sa kanila, kundi dahil sa mga taong hindi naniwala at ginagamit nila yon para patunayan ang sarili nila. Kung may tumanggi sa'yo, minsan ang pinakamalupit na sagot ay hindi galit, kundi ang magtagumpay. Smile ka tapos work harder, hindi para ipamukha, kundi para sa sarili mong respeto. Kung isa ka sa mga taong madalas i-reject, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may mga masasakit na kwento. Pero ang tanong, gagamitin mo ba ito para tumigil o para lumaban? Kung nabigyan ka ng bagong pananaw ng video na ito, i-like mo na at i-share mo sa kaibigan mong kailangan din ng lakas ng loob. At kung gusto mo pa ng mga gantong kwentuhan ng karunungan, mag-subscribe ka na sa Himig ng Karunungan. Dito, kahit ang masakit, may malalim na saysay. Hanggang sa susunod, mag-ingat, magmahal at manatiling mapagpakumbaba.